Noynoy Aquino III. Maraming salamat po. Yung mga may silyo, maupo. Yung mga wala akong silya, sasabayan ko na lang okay nakatayo. Secretary Maroas, Senator Frank Drilon, ang susunod na gobernadora po natin, Josie Lim Kay Chong. Siyempre, para hong Batman and Robin pag taga-supil ng krimen, for good governance. Kailangan naman ng Josie with Mark. Mark Macias po, ating Vice Governor. Ating pong kandidato para sa unang distrito ng Negros Oriental, Attorney Manny Iway. Kandidato po natin sa ikatatong distrito, si Bobot Adanza. Kandidato natin para mayor ng Dumaguete City, walang iba kundi si Alan Cordova. Ating kandidato pang Vice Mayor, Joken Arbas. Ang walang pagod pong Secretary General ng Partido Liberal, si Mel Sarmiento. Local leaders of Negros Oriental, fellow workers in government, honored guests, akong mga pinalanggang kaigsunan, mayong hapon sa tanan. Pwede na bang Bisaya ang dating? Maasenso na ng konti, ha? Pebrero ang original na schedule ng pagbisita natin dito sa Negros, pero alam naman pa nyo, ang nangyari, nagsungit ang panahon. Ako po'y bista-bista, pasakay ng kotse. Nung sinabi sa akin, sir, hindi tayo matutuloy. Lahat ng papunta na Dumaguete, pinababalik na ng Maynila at nagsara ang airport. Di ba? Napagpasyahan natin pong mas makabuti kung ipagpaliban na po na natin yung bisita nung panahon na yun. Na naging dahilan naman para pwede akong bumisita sa inyo ngayon. At tila mas importante dahil may desisyon tayong gagawin sa Mayo 13. Alam ko naman pong hindi mamasamayin ng ating mga kababayang Negrense. Noon pa man, batid namin kung may isa man lugar na talagang kasama natin sa tuwid na daan, tirikman ang araw o bumabagyo, ito ay ang lalawigan ng Negros Oriental. Dito mismo, inom muna ang kote. Dito mismo po, sa lungsod ng Dumaguete, sa piling ng aking mga boss na Negrense. Naalala pa marahil ng ilan sa inyo noong kampanya ng 2010 nang pinilit natin magsiksikan sa plaza para makapagpulong naguunahan sa pagsilong sa ilalim ng puno para labanan ng init. Sa kabila nito, hindi natin inintindi ang pagkukumpulan, hindi tayo nagpadaig sa ating mga limitasyon noon, kahit pa sinabi ng ibang hindi raw tayo handa. Namayani pa rin ang kagustuhan natin magkaroon ng gobyernong tapat at mangangalaga sa interes ng sambayanan. Hindi ko kailanman malilimutan kung saan nagmula ang ating lakas noon. Nagmula yon sa inyo, sa volunteerismo ng mga kabataan nagkusang magabot ng mga flyer at bowler sa madla. Sa kabutihang loob ng mga simpleng manggagawang naghulog ng ilang barya para mapuno ang mga garapon at lata. Sa mga nagbantay sa mga balota para matyak na ang mandato ng sambayanan ang tunay na maging resulta ng halalan. Kapos man po tayo noon sa pondo, nagumapaw naman tayo sa kawang gawa. At gaya ng paulit-ulit natin sinasabi, ang lahat ng tinatamasang tagumpay ng Pilipinas ngayon, kayo, ang mga boss namin, lalo na mga Negrense, ang taong bayan, ang gumawa nito. Daghang salamat ninyong tanan nga duyog ug ni suporta sa tarong adalan dinhi sa Negros Oriental. Sabi naman sa inyo, magpa-practice tayo ng konti pa eh. Hindi, pero ulitin ko lang yun dahil napaka-importante naman. No? Nung, alam naman po nyo, nung tumakbo tayo, wala tayong planong tumakbo ng 2010. Tama po ba? Sinabi ko nung unang minudyo ko, maawa naman kayo. Ako yung umaharang sa problema na ginawa ni GMA. Ngayon na iiwan niya lahat ng problema ngayon, ako maglulutas. Eh ako nga yung maharang, ako magsosolve. Parang hindi naman yata fair to. Pero nakinig po ako sa boses ng taong bayan. At dito po sa Dumaguete, dito po namin nadama ni Mar na tila, mukha nga totoo, tapos na ang bakbakan.
Dahil talaga naman pong napakarami natin nagtipo noon at tila nakita na natin, kumbaga isang tsunami, isang alon na wala na makakapigil ng pagbabago. Kaya ulit, daghang salamat sa tanan. Papalapit na tayo sa second half ng ating termino. At malinaw naman po kung saan tayo dinadala ng patuloy na pakikisa ng ating mga kababayang Negrense. Ang hamon ngayon, pipiliin ba ninyo magpatuloy ang pagpaspas natin sa tuwid na daan? O mas gugustuhin ninyong kumuha ng mga pabigat para muli tayong umatras sa buluktot na kalakaran? Nananalig akong papanig ang buong Negros Oriental sa mga opisyal na nasa tamang lugar ang puso. Swerte kamong mga Negrense, kay dili lang kamo nakaangkon og mga opisyales nga gwapo o gwapa, kung dili kinasing-kasing pud nga mo serbisyo ka ninyong tanan. Sa susunod medyo mas diretso na ho yun. Hindi na parang baka kalahin ng iba ho, nagcha-Chinese ako eh. Bisaya po yun. Practice ko pala. Kilala na ninyo ang binabanggit ko. Unang-una po, kakampi natin si Josie Lim Kay Chong para gobernador ng Negros Oriental. Alam po niyo yan, dito sino isa sa mga pangunahing nag-organisa, lalo ng kampanya natin ng 2010. Hindi naman kami matagal na magkakilala. Halos nagkakilala pa lang kami doon, pero si Josie, isa sa mga tumaya, lalo na po ng kanya kinabukasan pamilya niya, sabi niya, pwede tayo doon sa mga mukhang front-running. Pwede tayo doon sa mga traditional na politiko. Pero pag nanalo yun, balik rin tayo. Nag-musical chairs lang. Dito na tayo sa may pag-asang may magbabago. Kaya huwag natin kalimutan po, si Josie, isa sa nanguna sa atin. Mula sa pagpapasa ng mahalagang batas sa Kongreso, hanggang sa krusada nating para siguruhin hindi nabubukulan ang ating mga pampublikong serbisyo, buo ang kumpiyansa kong naglilingkod si Josie. Hindi para sa sarili, kundi para sa tao. Ibahin natin si Josie. Hindi niya hahayaan na ang pondong inalaan para sa kapanan ng mamamayan ay mapupunta lang sa mga proyektong walang kabuluhan at pagkakakitaan lang ng kung sino-sino. Lagi niyang tinutumpasan ng tapat na serbisyo ang tiwala ng kanyang sinasakupan. May pagkakataon ngayon ang mga Negrense na yakapin ang makabago, isulong ang tunay na progresibo at tuluyang talikuran ang kalakarang makatrapo. Huwag nating sayangin ito. Iboto natin bilang gobernador, Josie Lim Kay Chong. Alam po nyo, nakailang balik-balik na po tayo dito sa inyo. Lalo dito sa Dumaguete. Kanina po, meron pa tayong mga helicopter ride. Mas malaki yung nakikita natin. Tinatanong ko lang po, nakita ko yung lupain sa Bais. No, hindi, talagang mo napakayaman. Parang itim na nga ho yung kulay. Sa amin po kasi sa Tarlac, parang simento po yung kulay. No? Dahil galing ho sa bulkan pala nung araw yun. No, halos walang organic matter. Pag nangingitim mo, parang or mapula, yun yung mayaman na lupa. Tapos, pagdating ho sa tourism, ako po yung naging turista na doon sa Bais, dolphin watching. Sabi sa akin ngayon sa Oslob. sa Oslob, ganun talaga sa Kapampangan, minsan nababaliktad eh. Pero sa Oslob, meron doon tayong makikita mga butanding na mas madali raw makita mula dito sa Dumaguete ang biyahe kesa galing sa Cebu. Ang ganda na naman po sa tourism. Ako po, dolphin nga yung nakita ko. Nanay ko yata, dinala rin yung mga pamangkin ko para mag-dolphin watching nun. Eskwelahan, di ba? Ang ating Silliman University na tanyag, nandito. Ang ating po, at iba pa mga eskwelahan. Bakit ito importante yun? Alam po nyo, isang growth industry natin, BPO industry. At 2011 pa lang, kung di ako nagkakamali, umabot na po ng 700,000 employees ang BPO industry. Ang itinulong sa ekonomiya natin, $11 billion. Sabi nga ho ng iba, para ka na rin nag-OFW pero hindi ka umalis sa Pilipinas. Okay. Ang punto po nito, yung bawat empleyado na OFW, na BPO, meron rin pong mga ina-hire na iba pa mga tao. Yung nagpapatakbo ng kapihan, no? Indirect hire po ng BPO industry. Yung convenience store, yung driver ng mga taxi, at iba pa. Yung mga gumagawa ng mga condominium na binibili nito mga workers na to. At sa marami po.
Madaling salita po, yung 700 tinataya hanggang 3 hanggang 5 tao, indirect hires. So 700,000 direct hires, times 5 na lang ho natin para madali-dali, di ba? O di ilan po yun, 3.5 million na indirect ang nakikinabang sa industriya yan. Pag may eskwelahan ka, nandiyan ang gagaling yung talento na kailangan ng BPO industry. Bakit kailangan natin? Dahil tinataya po, sa 2016, pag-retire ko po, higit 1.2 million na ang mga direct employees ng BPO industry at meron pang indirect ulit na between 3 to 5. Ang i-contribute sa ekonomiya natin, $25 billion. So, bakit ko nabanggit yung turismo? Bakit ko nabanggit yung agriculture nyo? Bakit ko nabanggit yung mga eskwelahan at yung BPO industry? Napakarami po, di ba? Napakarami po pagkakataon ng Negros Oriental. Kaya nagtaka ko kanina, nung pinalala sa akin, na 17th poorest raw po province ang Negros Oriental. Di ba? Ulitin natin ha. Ang daming pagkakataon pero hindi nakukuha. Hindi napapagsamantalahan yung pagkakataon na yan. At babalik tayo dito, leadership. Siyempre, minalas po kayo. May governor tayong hinalal, Yumao, kaibigan po natin, Dodo Macias, ang tatay po ni Mark. Si ate po kasamahan naman, ang vice governor, umupo rin, sandali. No? Ating vice governor Perdices, naging governor, buwaba. Yung number 1 board member, ang take 3 na po, na naging governor nyo. At nung dumating yung mga sakuna, di ba? Kayo testigo, dumating ako dito. Malaman ano may tutulong natin dahil malaki ang pinsala sa inyo. Ang tanda ko po kasi noon, isa sa mga laking problema, nasawian tayo ng mga kababayan natin, malapit sila sa mga ilog. Yung iba raw nasa dry creek beds, di ba? Wala na raw tubig na dumadaloy doon. Tinirhan. Dumating yung tubig na malakas, natangay dahil nandun sa looban. At malapit doon sa Pampang. Sa Tagalog po, Pampang, yung riverbanks. 1 meter away. May easement na mas malayo dapat. Hindi ko sa kapartido. Kumbaga, hindi ko sa ganun kakilala. Sinabi, kailangan namin ng tulong. Sabi ko, walang problema yan. Trabaho ko hindi nyo kaya punuin. At malaki-laki po ang pondo. Kayo na nakakita po kung gaano na ang na-download. Kaya lang po, may batas. Yung ating pong budget nakalagay, pwedeng i-delegate sa LGU kung may kakayahan. Kung sasabihin nyo, ito ang pondo para sa tulay. Hindi naman pala kayang gumawa ng tulay. So, hindi nyo pwedeng ibigay yung pondo sa paggawa ng tulay doon sa hindi marunong gumawa. Tama po ba? Na-download ng pagkakamali. Sinabi, sandali lang. Sabi ng DPWH, marami kayong kakayahan na kulang. No? So, sabi, sandali, ang gagawa, dapat yung may kakayahan. DPWH, so yan. So, ang resulta, imbis na isole at sundan yung batas, ang ginawa po, demanda. So, tayo po yung nagde-demanda ngayon para dyan sa pondo. Siyempre po, hindi nyo maalis sa amin. Dinownload ng tanggapan na under sa akin po, ng DBM, may responsibility tayo dyan. At pag tayo nagsabi sa mga kababayan natin, ilalagay namin kayo sa maayos na sitwasyon, dapat mangyari yun. Dahil tinuruan ako ng mga magulang ko, pag nagbitaw ka ng salita, kailangan tuparin mo. Yung balita ko, 10% lang ng pondo napunta sa pag-repair ng tulay. Pag-repair ng karsada, saan napunta yung 90%? Pag ako, wala pa ako narinig na binalita sa akin na isinaayos yung mga kababayan natin na nasa mapanganib na lugar, nilagay sa mas sigurado lugar. Nung nag-usap po kami, yun ang pangunahin. Yung mga taong pinaka nasa lagay sa panganib, ang una natin dapat ay sigasuhin. Wala naman hong pinagmamalaki sa akin na ilagay na sila sa mas maganda lugar. Tama po ba? Ngayon, ang tanong ko dito ay simpleng-simple. Sa akin, no? Di ba parang napakitahan na tayo ng lideratong tila iba yata sa pagtahak sa tuwid na landas? No? At dadagdag ko pa, may nagbalita ko sa akin, may mga ibang lugar ho, at kasama rin ang Negros Oriental, may ilang mga kandidato ho, nagsasabi na yung ating 4Ps na program, na yung Pantawid Pamilya Pilipino program, pag hindi raw sila nakabalik sa pwesto, matatanggal yung benepisyaryo sa programa. Narinig rin nyo yun. Ang bira. Matanong ko na kayo. Unang-una, kung sakali may pakialam sila sa proyektong yan, no? Natanggal na nga sila sa pwesto, paano sila makikialam? Tama po? Public servant to tagapaglingkod ng bayan. Yung bayan ho, hindi tinatakot, inaaruga. O, di kung tinatakot kayo, lalo pang dapat yung wag ibalik sa pwesto. No?
Pero sa totoo lang kanino bang project yan? Ba national government po yan? Sino nagpatakbo? Sino naghanap nung sino ang beneficiaryo? Dahil dati ang issue, binibigay na reward sa politika. Hindi natin natutulungan yung may pangangailangan. Para maiwasan yon, nagkaroon ng National Household Targeting System. Hinanap sinong pinakamangangailangan. Sino nagpatakbo niyan? DSWD. Sino namamahala ng programa? DSWD. Sino po ang sinusundan ng DSWD? Siyempre, kalihim nila. Sino sinusundan nun? Ako po yun. No? Nag-umpisa tayo, 800,000 na beneficiary households. Ngayon po, nasa 3.8 million na tayo. By next year, inaasahan natin between 4.4 to 4.6 million beneficiaries. Wala ho tayong tatagalin, maliban yung nag-graduate sa programa. Dahil 5-year program po yan. Magdadagdag pa tayo. No? So, balikan ko lang ho. Pag kayo may lumapit na politiko sa inyo at sinabing, pag hindi ako napalik sa pwesto, tanggal ka sa programang to. Sabihin nyo, siguro nga may K ka. Yung K ho, hindi karapatan para magsabi nun. May K ka nakakapalan na nagsasabi ka ng ganyan. Okay. At pagkatapos yung sinabi yung pakireport po nyo sa akin para pag kayo pinagtatatakot, kami ho magtuos. Gaya ni Josie po, sa tuwid na daan din, tumatahak ang iba pang kakampi natin mula sa 12 senatorial balls ng Team Pinoy hanggang sa makakatuwang nating Negrense. Para sa kinatawan nga po, nabagitan natin kanina ng unang distrito, wala iba kundi si Manuel Iway. Para sa ikagaganda naman ng ikalawang distrito, kasama natin ang gwapang Karen Villanueva. Karen, parang napakalaki ng fans club mo yata talaga. Kasama rin natin po para sa ikatlong distrito, Marcelo Adanza. Sensya na okay sa pawis, medyo mainit na konti. Narito rin ang mga kandidato para pagka-alkalde para sa Gihulngan City, Carlo George Reyes. Sa Canlaon City, balik po natin si Jimmy Clerigo. Para sa lungsod ng Bayis, ang pinagmanahan po ni Mayor Karen sa sipag, boto natin Hector Villanueva. Sa tagumpay ng Tanay, Neil Salma. Para sa Kaunlaran ng Bayawan, si Herman Sarana. Susunod na alkalde ng City of Gentle People ang tatapos sa siklo ng lumang pamamalakad at ang magbubukas ng makabagong pag-asa sa Dumaguete City, Alan Cordova. Sila po ang makatuwang natin sa tamang paglilikod at sa serbisyong nakatutok sa kapakanan ng mga Negrense at ng mas nakakaraming Pilipino. Talaga namang may espesyal na lugar sa puso natin na Negros Oriental. Kaya naman hindi natin ito pinababayaan. Mahigit isang taon na ang nakalipas mula ng inuga ng magnitude 6.9 na lindol ang ilang bahagi ng inyong lalawigan na nagresulta sa malubhang pagkasira ng mga daan at mga infrastruktura dito. Gayunpaman, kung may isang bagay na hindi natibag ng lindol, ito ay ang tibay na loob ng mga Negrense. Bukod sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor para ibangon ang mga apektado lugar, agaran ding umaksyon ang DPWH upang sa loob lamang ng 9 na araw ang mga bitak sa karsada at mga natibag na infrastruktura muli nating naisaayos. Tuloy-tuloy na rin ang iba pang road projects natin para sa mga Negrense. Isinasaayos na natin ang mahigit 10 kilometrong bahagi ng Bayis-Kabangkalan Road ng mga taga-Mabinay. Ang inilaan naman natin mahigit na 263 milyong piso para sa pagsasagawa ng Santa Catalina, Pamplona, Tanhay City Road ay magpapabilis sa biyahe ng mga turistang bibisita sa Luparan Falls, sa Mabulong Lake, at sa Pamplona Golf and Country Club na siya namang pagmumulan ng negosyo at kabuhayan ng mga Negrense. Makikinabang din po ang mga kababayan natin mula sa Basay, Dawin, Sambuaguita, Bindoy, Canlaon City, Tayasan, La Libertad at Santa Catalina sa planong construction ng 9 na farm-to-market roads para sa kanilang mga produkto at kalakal. Maliban pa sa pagkukumpunit rehabilitasyon ng 31 irrigation system para sa mas mayabong na paglago ng inyong pong mga pananim.
Lahat po ng ito ay gawa ng bawat nagrenseng nakisagwan sa tuwid na daan. Nakamit natin lahat ng ito dahil sa tiwala at suporta ninyo sa ating pamahalaan. Nakaatang muli, sa mga balikat ng taong bayan ang direksyon tutunguhin ng Pilipinas. Mula sa buong Team Pinoy at sa mga kakampi natin dito sa Negros Oriental, hinihiling ko po ang pakikiisa ninyo sa hangarin natin magkaroon ng Pilipinas na higit na maayos ang kalagayan kaysa sa ating dinatan. Magagawa lamang ito kung may mga pinuno tayong hindi nabibili ang prinsipyo at laging nakatuon sa kapakanan ng kanyang kapwa-tao. Tumaya po tayo sa mga leader na nakikimarcha sa tuwid na daan upang matyak na hindi na muling maliligaw ang Dumaguete, ang Negros Oriental at ang buong bayan. Bago po ako magtapos, baka pwede ko naman nung pag-usapan ng konti ating mga senador. At least 3 lang po na nandito. Senador po, 4 pala. Unahin ko po si Coco. Si Coco po, kasabay ko tumakbo, Senador 207. Nanalo, dinaya. Tama po. Pwede naman siya tumakbo 2010. Pero pag takbo niya, wala na yung protesta niya. Pag wala na yung protesta niya, nakinabang na po yung ibang tao dyan. Baka gets nyo kung sino yun. Ngayon, ang punto nito, ano importante kay Coco? Importante ba sa kanya yung pansariling interes o yung mandato na binigay sa kanya ng taong bayan? Sariling interes o yung karapatan ng sambayan ng Pilipino mamili na mamumuno sa kanila? Sinakripisyo po niya dahil yung 6 years na binigay niyo sa kanya, 1 year, 10 months lang napala niya. Pwede naman nung naging full term. So, punto ho nito, personal na interest ng sambayanan, maliwanag ko, si Coco pinili ang kapakanan nyo, imbis na yung kapakanan niya. Yan ang uri na kailangan natin ibalik sa Senado. Huwag natin kalimutan po, Coco Pimentel. Nandito po si Tutsi Angara, butihing may bahay ni Sani Angara. Baka naman hindi ninyo ako, baka maubos ko na po yung welcome po sa inyo pag masyadong mahaba tayo magsalita. Pero si Sani Angara, nakasabay ko po sa Kongreso. Nagkataon, first term niya may impeachment motion na isunulong. Kami pong nasa oposisyon kasama si Sani Angara. Sani Angara, first term. Ang punto po nito, kinalaban mo Malacanang, first term. No? Pag pinansin ka ng Malacanang, the end is now. Pero, klaro kay Sani, kanino ba sa may utang loob? Sa taong bayan o sa Malacanang? Sino ang malala sa kanya? Taong bayan. Sino ang boss niya? Taong bayan. Nanindigan po si Sani Angara. Again, personal na interest, itinabi. Kapakanan ng kanyang mga boss, ang ating pong mga minamahal na boss, ang isang kanyang pinanindigan po niya impeachment at bahala na kung sa'yo pinahirapan. Yan ulit ang kailangan natin ilagay sa Senadong maasahan, kakampi natin at hindi na kung sino man. Si Luis Ontiveros po, pamangkin ni Risa Ontiveros. Okay. Si Risa ho, mahaba-haba ng panahon. Nakikita natin pinaglalaban. Lahat ng karapatan po natin, lalo na mga usapin para sa kababaihan. Siya po, di ba parang sinasabing, yung iba, madaling mabasa. Tulad namin raw. May tama, may mali. Meron naman iba ho, ang hirap basahin. Dahil yung tama at mali, depende. Depende sa ihip ng hangin. Si Risa hindi ho ganun. Hindi ko na ho kailangan sigurong ipakita sa inyo ang kanyang track record. May ilang beses sa po nyo nakita ang mga nilabanan niya, kung gaano kadambuhala, ang pinanindigan niya. At namili nga po siya na pwedeng komportableng buhay sa harapan ng camera nung siya talk show host. Pero minabuti po niya. Tulungan ang lahat, lalo na yung nasa laylayan ng lipunan. Kailangan ko po makatulong si Risa Ontiveros sa Senado. Tulungan po natin. Nandito po rin ang butihing asawa ng aking pinsan, si Bam Makinom. Asawa po niya, si Timmy. Alam mo nyo, minsan tinitingnan ko sarili ko sa salamin. Dahil may lumapit kay Bam. Sabi kay Bam, ikaw ba pamangkin ni Pinoy? Sabi niya, ay hindi po. Baka anak. Sabi ni Bam, ay lalo naman nung hindi po. Kaya napatingin ako sa salamin. Sabi ko kay Bam ngayon, Bam, pag nakita mo ulit yan, nagtanong ko anak kita, hingi mo lang yung address. Bakit ko yun na ganyan? Papadala ko na salamin, mukhang malabo mata niya. Dahil maliwanag naman pag tayo pinagtapat sa litrato, obvious, para magkasintanda tayo.
Dahil pareho kaming may numero 3 at saka 5 sa edad. Siya po 35, ako po 53. Parehong pareho. Yeah. Pero importante ho kay Bam. Alam mo nyo si Bam nag-graduate sa Ateneo de Manila. Management Engineering ang ngalan ng kurso. Isa po sa pinakamahirap na kurso yan. Yung bang pagpasok nyo sa Ateneo, anong kurso mo? Management Engineering, first sem. Tapos yung iba naman, anong kurso mo? Economics Honors, first sem. Pagdating po na second sem, anong kurso mo? Business Management. Anong kurso mo? Economics. Wala na po yung honors at saka wala na po yung engineering. Pero ang punto, makatapos ka lang ng kursong yan, mamili ka ng trabaho mo, pinag-aagawan ka. Pero si Bam, hindi lang natapos yung kursong yun. Summa cum laude, valedictorian ng klase niya, yun talaga, mamimili ka na kung anong trabaho gusto mo, pati na sa multinational. Tapos, ang punto, imbis na pumasok siya sa corporate world, minabuti po niya tumulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng microfinance. Ano ba yung microfinance? Kadalasang kababaihan, may magandang idea para magnegosyo, walang kapital. Sila gumagawa ng paraan para magkapital, ma-empower yung ating, lalo na yung kababaihan. So, baka may magtatanong, bakit pinili ni Bam yung ganung landas? 6 years old po siya nung pinatay yung tatay ko. 6 years old pa lang, hinarap sa kanya yung pangit ng mundo. Na kung paano pag inapi. At talaga siya agarang inapi, anong pwedeng gawin sa'yo? At siyempre, tayo mga naiwan ng mga at nakatamasa ng pagbabalik ng demokrasya. Importante patibayin natin itong demokrasyang to na hindi na magkakaroon ng mga ganong kalagiman. At yung ahon siguro ang nagtulong kay Bam na maging pakinabang ang demokrasya, hindi sa ilan, pero sa lahat para tumibay ito. Ulit po, hindi ko siya pinapaboto sa inyo dahil pinsan ko siya. Hindi ko rin sinasabi sa inyo yung boto nyo dahil magkasintandaan dating namin. Hindi ho. Pero may preba na naman nung pinakita na makakapwa, hindi makapangsarili. Ulit. Di ba? Pag may K maging senador. Wala akong kakapalan yung Team Pinoy para maging senador. So, yung ating pang ibang mga kandidato po, huwag natin kalimutan, si John Magsaysay. Si John Magsaysay, simple-simple lang. Nagkaroon ng fertilizer scam. Ano yung fertilizer scam sa nakalimot sa atin? Tutulungan raw magsasaka ng palay at saka mais. Ang biniling fertilizer, pambulaklak. Di pa nakontento doon, mali ng fertilizer, sagad-sagaran pang mahal. So, mahal na maling fertilizer, hindi pa dineliver. Yun po yung scam. Mali, mahal, hindi dineliver. Sino nagsiwalat sa atin yan? Sino nagbunyag sa atin yan? John Magsaysay po, ngalan nun sa senador. Dapat po natin ibalik si John Magsaysay sa Senado. Si Sunny Trillanes, liwanag rin po. Nung siya umalma, nakulong, tumakbo senador, pinanalo ng taong bayan, nangampanya mula sa karsel, nagsilbing bilang senador, mahaba hong parte, nasa loob pa rin ng karsel. Isang tawag lang sa Malacanang, suko na po, baw na ako, sisip-sip na ako sa inyo kung anong gusto nyo. Papalit ko na yung prinsipyo ko. Lalaya na sa nun, di ba? Pero hindi niya ginawa. Pinanindigan po niya yung kanyang mga paniniwala. Ulit, pag sinabi mo, kailangan may paninindigan, yun po yun. Sunny Trillanes po, ibalik natin sa Senado. Si Grace po, sabi nga nila, pinakamagalang na kandidato namin. Yeah. Tsaka tayo rin, pag magalang tayo, dumating mo nakakatanda, maganda baga po. Pero importante yung kay Grace, no? Talagang nagpakita siya ng gilas, galing. Tinalaga ko po siya MTRCB. MTRCB, syempre, yung mga director, mga actors and actresses, yan ang kahalubilo mo, scriptwriters. Pag bigla mong pinagpuputol yung sine nila, ginalaw mo ang obra maestra namin. Madugong bakbakan yan. Tama po ba? Pero sa galing po niya, nakalma niya lahat, napatupad yung mga batas, at wala hong umalma na talagang, di ba, nagkaroon ng kaliwat ka ng issue dyan sa MTRCB. Sabi niya sa akin, nagpapaalam siya, meron nung nag-ihikayat sa akin tumakbo. Ano hong palagay niyo? Sabi ko, alam mo kung swapang lang ako, Grace, kung pwede, huwag ka na umalis dyan. Dahil baka pag alis mo dyan, ako, lalo pa kami maghawig ni Bembol Rocco. No? Pero nakita naman po natin yung ginuntuang puso niya. Nakita po natin ang isang anak na talagang naghinayang doon sa pwedeng magawa ng kanyang mga hindi napagbigyan ng pagkakataon. Yun ang inaasahan natin kay Grace, na ipinakita na niya na nakatugon ulit sa masang Pilipino, sa pinakamangangailangan na talagang magpapakatotoo sa atin. Kung hindi ho,
Tulad ng nanay ko, sinabi ng tumakbo ko senador, pag nagkamali ako, lagot ako sa kanya. Si Grace po, pag nagkamali siya, lagot siya kay The King. Kaya hindi ka palagi kundi mangyayari yan. Tulungan po natin si Grace po, dali natin sa Senado. Si Jambi Madrigal. Pag tinitingnan natin yung litrato, di ba napakamaliwalas? Dahil hindi ho tayo tiwali. Pero pag nakatapat ng tiwali yan, at saka tinitigan ka ng talagang seryosong-seryoso, humanda ka na. Sa tingin pala, nakakalusaw na ng tao to si Jambi. Dahil galit talaga yan sa kurap. Kailangan po natin ibalik. Isang talagang hindi matitinagan, walang aatrasan. No? Na Jambi Madrigal, ibalik po natin sa Senado. Cynthia Villar. First term ko po, congressman, siya po ang asawa ng Speaker Manny Villar. Tumayong parang ina sa amin. Inaruga rin kami. Tinulungan kami paano maging epektibo kinatawan ng aming mga distrito. Pinakamaganda ko kay Cynthia. Alam mo niyo, parang tatakay iba. Bakit ko parating kalaro o kausap si pamangkin ko si Joshua? O kaya yung kapatid niya si Baby James. Sabi ko, alam mo sa trabaho ko, maraming bolero. No? Pag sawang-sawa ka ng binobola ka, hahanap ka naman ng totoo. No? At walang bata ho, di ba? Na sinungaling o bolero. So, pag kailangan ko mag-recharge yun. Ngayon, bakit ko napag-usapan? Si Cynthia ho, ganun eh. Kung ano ang hinaharap sa'yo, yun ang totoo. Walang kaplastikan sa katawan. Puti, puti. Itim, itim. No? Hindi niya sasabihin sa'yo, pag sinabi, puti ba yan o itim? Medyo off-white. No? Puti yan. So, importante ho yun. Frank ang kausap, totoo kausap. Kaya pag nangako po siya, na pag maraming hanap buhay, hanep ang buhay. Totoo po yun. Kaya tututuo sa atin sa Senado, tumutuo naman tayo sa kanya. Tulungan natin dalhin sa Senado si Cynthia Villar. Si Alan Cayetano, si Loren Legarda, si Chis Escudero. Maski na pa sabihin ko, palagi ko, kilala na itong mga kasabay ko. No? Kaya pag baka naman magdagdag pa ako ngayon, sumobra. Baka may magsabing over. Sado madalas ko yata nakakausap si Chris eh. Basta, baka kasama, ulitin ko lang Marami tayong problema, di ba? Nung nag-umpisa tayo. Kunyari school buildings na pinanggit ni Mark kanina. 66,800 kailangan nating pagawa. Magkano yung bawat isa? Di ba? At ano yung budget? Sabi ni Butch, meron tayong budget for 8,000 classrooms per year. 6 years ang binigay nyo sa akin. 8,000 classrooms, 6 years, 48,000 classrooms. Di pagbaba ko, may utang pa ako. Tama po. Pero isipin nyo, no? Dahil kayo ang naniwalang pwede natin baguhin yung sitwasyon na, ng araw, sorry, kulang eh. Diyan ka muna sa ilalim ng puno. Pag dumating yung bagyo, sorry, diyan ka muna sa ilalim ng araw na wala pati yung puno eh. Yeah? Ngayon, by the end of 2013, ang pangako sa atin ng DepEd, sa ilalim ni Brother Armin, tapos na, hindi kalahati. 66,800 classroom shortage, ubus na by the end of this year. Bigas. Nung naupo po ako, 2010, pinipilit sa atin, hindi natin kayang pakainin ang sarili natin. 1.3 million tons ang kulang. Kaya ang ginawa lang, may authority, 2.5 million metric tons ang pinayagang iangkat. Isipin nyo, kulang 1.3 million, ang pinapaangkat 2.5. Ang talagang inangkat 2 million tons. Sobra sa pangangailangan natin. Naapektuhan pa yung presyo ng buong mundo. Pati ibang buwibili ng bigas na pahirapan sa aksyon ng dati nating gobyerno. Ngayon, tinataya po ni Secretary Alcala, again, this year, baka konting swerte, wag naman tayong ulanan ng bagyo. Yung bang, imbis na 20 bagyo, baka maging 40 bagyo. Dumating pa sa ani. Baka makapag-export na tayo end of this year. So, punto lang nito. Yung akala natin imposible, naging posible. Nung naging posible na, hindi man yung pagkatapos, di ba, pangako ko sa inyo, pagbaba ko, ang laki na ng binago ng Pilipinas. Papunta pa lang tayo sa kalahati, marami-rami na nagbago talaga. Pwede nating paspasan pa ang pagbabago. Pwede nating masigurado na pag dumating tayo sa 2016, doon po sa Luneta magpapalitan, di ba? Doon ako bababa. June 30, mga 11 a.m. No? Marcha ko na po yun. Papaalam na ako sa incoming president. Siya naman po kailangan mag-assume na office noon. O, pwede ko kayong harapin at sabihin, tumutuo ko sa inyong lahat
Nagtiwala kayo, pinagtulungan natin, ang laki ng pinagbago ng Pilipinas at kinaya natin lahat ng problema. Doon po, daghang salamat sa tanan. Mayong hapon po.